bakit walang nakukulong sa drugs? Si BBM wala talaga anti-drugs na commitment. Kasi ayaw nga niya mag-hair follicle test eh. Kaya hindi ako umasa dyan na sabihin niya yung anti-drugs na yan. Appeasement lang yung ginagawa niya dyan eh. Para kunyari may puso din siya. Wala siyang sinabi dito na kung ano yung priority bills o laws niya. Pansin niyo? Wala, no? Wala. Actually, attorney, medyo hindi ako agree ng konti dahil hindi compassionate si Marco. Compassionate siya doon sa kapwa niya, mga kakampi niya. Kasi yung vlogger, kinabukasan yung namatay na vlogger, kinabukasan pinuntahan kagad ng taga-representante nila at binigyan ng tulong. Pero yung mga napatay na mga rider, hindi. Pero yung kakampi niya, sobrang compassionate niya talaga. May abuloy pa. Na-mention kasi ni Pangulo yung fake news and then sinabi din niya yung masamang influence sa mga kabataan, the pornography, fake news, toxicity daw ng social. Yeah, and then napunta siya doon sa mga names ng mga biktima ng recent violence sa mga schools. Sabi niya to the parents of Chris, Lawrence Fabian, Jayansa Separa, and Ayesa Nicole Daso, we are also very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They're an inspiration to all. Their courage and selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Now, they're victims of violence. Wala naman siyang sinabi doon sa SONA, Attorney Guanzon, and Banat on how to address yung mga issues ng criminality and even sa illegal drugs. Is it enough na sinegue lang niya from scholarship going to pagsusori sa parents ng mga namatay sa violence recently sa school? Appeasement. Yeah. Appeasement. Parang ever since, marami na talagang clamor. Every SONA, nakukulangan ng taong bayan in terms of peace and order and even sa fight against illegal drugs. Hindi masyado nabibigyan ng Si pika. BBM wala talaga anti-drugs na commitment. Kasi ayaw nga niya mag-hair follicle test eh. Kaya hindi ako umasa dyan na sabihin niya yung anti-drugs na yan. Appeasement lang yung ginagawa niya dyan eh. Para kunyari may puso din siya. Pero nagulat ako doon. Tama ba itong narinig ko? Na gusto niya meron na tayong nuclear energy production? Talaga? Talaga lang? Talaga naman ha? Papasok lang yung Paxilica eh. Maglalagay ka na ng nuclear energy ngayon sa Pilipinas? Ayan na, mga kababayan. Magiging future na mga plano yan ni BBM in the next 2 years daw. Hindi ko alam kung kaya pa niya. Pero imagine all the money of the taxpayers going to nuclear energy production when it could very well be used for what? Creating jobs, education, di ba? What do you call this? To subsidize, to lower the cost of healthcare, di ba? And to provide more health services. Imagine, igagastusan mo ng nuclear energy production. Di ba nangyari na yan noon, yung Bataan Nuclear Power Plant, na naging na lang, white elephant, stagnant na lang. At nagano na lang doon yung mga, anong tawag dyan sa Tagalog ng rust? Just rusted away. All these metals just rusted away. Kalawang, oo. Sa Bisaya pa, tuk-tuk ba? Attorney, palikan ko lang yung regarding sa criminal na Sana man lang binanggit niya yung juvenile law. Ayun pa, oo. Sana man lang sinabi niya na ipa-priority yan, Oo, na dapat amen dyan. ibaba. Parang lang, napaka-generic lang nung sinabi niya na, condolence. Hindi yun ang gusto namin, Mr. President. Oo. Hindi ganun lang ang kailangan namin. Kailangan namin ng concrete plan. Kasi, batas. bakit nangyayari pa itong mga to? Dahil ngayon, talagang kung makikita nyo ito araw-araw na nangyayari. As a matter of fact, makikita mo nga yung iba nagko-comment na ayaw na nila sa Pilipinas magbakasyon, kahit sa mga probinsya, dahil nga kung hindi ka ma-snatch, ma-hold up ka, kung hindi ka na ma-hold up, makikidnap ka, at mas malala pa yung papatayin ka. So, anong solusyon? Anong plano? Condolence. Yan. Naku,
you know, they're trying to project BBM as a compassionate person eh. Na, alam mo, hindi naman maniniwala ang mga tao, di ba? Na he is sympathetic, di ba? Kasi, yun nga sa mga previous na video niya eh. Mr. President, ano masasabi niyo sa mga nagpo-protesta? Instead na i-recognize niya yung right to protest sa Constitution, sasabihin niya, well, they can rally. Ganun. Parang this is just, what do you call this, swiping us off ba? Na instead na sabihin, well, they have a constitutional right to protest. Respect for rights ba? Kaya yung anong gagawin mo dyan, BBM? Hindi ba yan priority legislation yung pagbaba ng age of criminal liability na pinasa ni Senator Kiko Pangilinan? Di ba? Maraming nagde-demand yan. Eh, mga ganun. Wala siyang sinabi dito na kung ano yung priority bills or laws niya. Pansin nyo? Wala, no? Wala. Actually, attorney, medyo hindi ako agree ng konti na hindi compassionate si Marco. Compassionate siya doon sa kapwa niya, mga kakampi niya. Kasi yung vlogger, kinabukasan yung namatay na vlogger, kinabukasan, pinuntahan kagad ng taga-representante nila at binigyan ng tulong. Pero yung mga napatay na mga rider, hindi. Pero yung kakampi niya, aba, sobrang compassionate niya talaga. May abuloy pa. Selective may pala abuloy yung pa. compassion niya, kung gano'n, Banan. Oo, selective. Iya nga, di ba? Yung ang sa, sa flood control, selective din yung pinipili. Dito rin. Yung pagtulong, selective lang din. Pero malaking sampal po yun, ha? Kasi parang sinasabi nila, safe na daw. Di ba? Sinabi pa ni, ni DILG Secretary, safe na daw. Pero yung mismong kaalyado nila, ay may nangyari. So, mag-isip-isip ka. Kasi bakit walang nakukulong sa drugs? Ha? Kaya sabi nga ng manicurista ko eh. Ito na naman, balik na naman kami sa yung sundo ako ng asawa ko sa Eskinita, attorney. Kasi yung mga adik sa amin parang nabuhay na uli eh. Oo nga, nasaan yung anti-drug mo? Hindi ba yan malaking, malaking peste yan sa ating buhay? Yung mga drug lords na yan? Drug lords, di ba? Nalala ko si Ferdinand Marcos doon, may pina-firing squad eh, na in-check. O, pina-firing squad niya. O, para lang yun pakita ba na hindi pwedeng mag-drugs dito, di ba? Pero in-check yung pinapatay niya. Pero si BBM, wala talagang kinulong na, walang drug lords na nahuli. Kaya tuloy yung mga tao, hindi tayo, we are not at peace di ba? Meron tayong parang national na anxiety na parang laging may mangyayaring masama. That's bad, ha? Kasi yung productivity energy ng mga tao na affect yan. Biro mo, pipila ka ng 2-3 oras para makasakay ka lang pa uwi. Oh. Eh, ano naman ang solusyon ni BBM? Narinig ko ba yung lambas, Hana? Pero alam nyo, Tony, Lambas? isa pang matindi dito, may sariling version si BBM. Kung dati kay Pangulong Duterte, mga barangay declare ng drug-free. Ngayon, meron din sa kanya. Drug-free din. Libre na drugs.